At so ayan, hi guys! Welcome back sa channel natin at ito na nga po sa episode 307 para kay season 4 natin kay Kalbo. At ayun, huwag na natin patagalin pa. Simulan na natin yan. At dito nga tayo natapos yung sa paghingi ng tawad ni Mr. Fuzzy kay Metal Bat dahil sabi niya nga dyan na nagkamali sila at hindi niya talaga ipinag-utos na gawing cyborg. Ayan si Metal Bat. Sadyang nagmarunong lang. Itong si Elimine at saka nga si Destro na ayun, wala nga pinag-utos sa kanila pero pilit nila, balak nilang gawin. Ayan si Metal Bat na cyborg. So kaya nga nagalit dyan. Ito si Metal Bat, sabi niya nga dyan, hinahayaan lang ng new organization na gawin ng mga security guards nila dyan yung kung ano man yung naisin nilang gawin. At so na, ang continuation yan is eto naman na. So dito ay sumagot na nga. Ito si Blue, sabi niya nga dyan na actually, yung mga guards nila ay ano yan, absuelto yan, clear yan. Kasi nga, etong new organization, meron silang tinatawag na internal supervisors. At ayun, yung nagmumonitor naman yung check sa kanilang mga security guard. At eto nga, tuloy ngayon ni Blue, na itong mga external na mga security guard na to, yan, kala Elimine, sila Destro, hinire yan ni Mr. Fuzzy nang sa ganun para naman i-check yung mga heroes din sa new organization na hindi sila maging corrupt katulad ng nangyari dun sa Hero Association. At yun nga, pinagalitan ito ni Blue si Elimine saka si Destro, sabi niya nga dyan na sila pa naman yung mga supervisors nga rito pero sila yung nagsisira ng rule nila mismo. At eto nga ngayon, salita na itong si Mr. Fuzzy, sabi niya nga dyan na siguro yung dalawa, si Elimine sa si Destro, naguluhan sila na misinterpret nila yung sinasabi nito ni Mr. Fuzzy na ingatan at pangalagaan ng new organization at mukhang kumilos yung dalawa base sa kung anong alam nilang paraan para nga gawin yung kanilang trabaho at mukhang nakuha raw nila yan doon sa past experience nila kasi yung trabaho pala ni Elimine saka ni Destro dati, sila yung nagdi-devise ng plan kung paano gagawa ng counter-terrorism ganyan at saka kung paano nga lulusubin din yung mga underground organization at saka sila rin yung nagbabantay sa mga mataas na tao. So kaya ganyan na lang katindi yung pagpoprotekta nila din sa new organization hanggang sa sumobra na nga sila. At yung nga sabi ni Blue parang sumusobra naman kasi nga si Elimine at saka nga ayang si Destro. But then maya pa, ito nga biglang sabi ngayon dito ni Elimine sa ni Destro na oo, nagkamali nga sila at yun sa susunod ay mag-iingat na sila. At then after nga niya na eto, salita na si Mr. Fuzzy ulit, sabi niya nga dyan na magiging prangka siya rito kay Metal Bat at sinabi niya na nga rito na pinagsuospetsahan nila na isang espiya ito si Metal Bat na galing sa Hero Association kaya naman temporarily ay under surveillance itong si Metal Bat. So yun, so nagulat itong si Metal Bat, sabi niya ano ako? Pinagsuospetsahan niya, sabi niya ganyan. At ito nga ngayon, tahimik lang din si Metal Bat pero sabi nga dito ni Mr. Fuzzy na iniimbestigahan na nga nila ngayon si Metal Bat at nasa kalagitnaan na sila ng pagbabackground check sa kanya kasi kung di raw alam nito ni Metal Bat, nakakuha ng info silang new organization na kung saan yung Hero Association ay may plano at balak na durugin at pabagsakin ay yung new organization. At ito nga ngayon tuloy ni Mr. Fuzzy na habang yung mundo ay nasa kalagitnaan nga rin ng kaguluhan, sinusugod dyan ng mga halimaw, tapos sila namang mga hero organizations ay nagtatalo-talo. Hindi raw maganda yon dahil magiging threat pa raw sila sa existence ng humanity imbis na sila yung magligtas nga rito. At ayaw daw mangyari ng new organization yan. Kaya naman, habang wala pa nga raw bunga, habang maliit pa lang yung conflict, ay gusto nila na i-eliminate na yan. So ibig sabihin, parang ang sinasabi lang rito, parang gusto nilang i-eliminate na yung Hero Association kasi magulo na yung Hero Association dyan. Pero ganun pa man rin, ang tuloy nga ni Mr. Fuzzy, gusto niya na ayusin itong kaguluhan na to sa pamagitan ng maayos na usapan ganyan, sa mapayapang pakikipag-usap lang daw. So kaya nga ito, humingi siya ng tawad kay Metal Bat kasi nga ang pangit nung nangyaring treatment nga sa kanya yung ginawa sa kanya, hindi raw niya talaga sinasadya yan. At then pagkatapos nga niyan, ito nga ngayon tuloy pa rito ni Mr. Fuzzy, pero yun nga ganun pa man rin, hindi pa raw malinis dyan si Metal Bat at ayun, mananatili siyang confined dyan sa facility ng new organization hanggang sa maging kalmado ng araw lahat, maging maayos na ang lahat. At ayun naman ay pinapangako ni Mr. Fuzzy na itatrata na ng maayos itong si Metal Bat at huwag niya raw isipin yung kanyang pamilya dahil
dahil bibigyan din daw ng matinding security nito ni Mr. Fuzzy yung kanyang pamilya. Hindi sila maaano, sabi niya ganyan. At eto nga ngayon, biglang nag-apologize na ulit. Etong si Elimin, sabi niya nga dyan, sana mapatawad siya nito ni Metalbat. Pero yung reply lang nito si Metalbat, sabi niya nga dyan na nonsense daw yung sinasabi nila. Bakit daw siya pagsuospechan, sabi nga ni Metalbat. At eto nga, biglang ngiti na si Metalbat, sabi niya nga dyan. Pero sige, fine, sabi niya ganyan. Kung gusto nilang imbestigahan eto si Metalbat, edi gawin nila at lahat lang gusto nila, sabi niya ganyan. Pero sa kabilang banda, siya rin daw ganun, gagawin niya kung ano yung gusto niya at yung dapat niyang gawin. At din maya pa, bam! Dito brinok na, sinira na ni Metalbat itong mga nakakadena sa kanya ng ganung kadali lang. So grabe, ang lakas talaga ng lalaki na to eh. At ito nga ngayon, nagulat yan, itong sila Destro, sabay ayun, hawak sa leeg ito si Metalbat, sabi niya nga dyan, talagang nabuhay, nagising yung dugo niya sa paglalakad, sabi niya ganyan. At ayun, mukhang dapat daw talaga once in a while naglalakad-lakad din yung mga tao para gumanda-ganda yung kanilang pakiramdam. At then eto nga ngayon, boom, dito hinarap ng mga security guard etong si Metalbat. So akala mo magsasalpukan itong mga to, pero salita lang dyan si Metalbat, sabi na nga dyan, hoy, tabi, sabi lang yan dito sa mga guards. At then after nga niya, na ito nga ngayon, biglang nag-giveaway na itong mga security, pati na ito si Mr. Fuzzy. At ito nga, sabi niya rito na, teka lang, ano raw gagawin nito ni Metalbat, saan siya pupunta? At ito, sabi nga nito ni Metalbat, huwag silang mag-alala kasi sa ngayon daw ay magpapakabait muna siya, magpapaka-good boy lang daw muna siya, sabi niya ganyan. At babalik muna siya dun sa kwarto nang siya lang mag-isa. At ano yung tinatawag daw nila na cooperation? Sige, gagawin daw muna yan ni Metalbat. So nandun ito eh. At ito nga, tingin-tingin si Blue dun kay Metalbat. Pero ito, habang lalakad nga si Metalbat, sabi niya nga dyan na oo, sige, magpapaka-good boy lang daw muna siya ngayon, pero wag daw kakalimutan ng Neo Organization na tinitigan-tignan din daw sila neto ni Metalbat. At wag daw nila isipin na sila lang yung kaya magbigay ng parusa, kaya magpakatino raw sila, sabi ng ganyan. At yun ay pagkatapos nga nito is yan guys. So hanggang dito lang itong sa episode 307 natin. At ayun ay medyo nagkakainitan itong mga new heroes natin, pati na itong si Metalbat, pero pumapalag pa rin ha itong si Metalbat yan kahit sila mag-isa, lupit na ito. Pero yun nga guys, ulit maraming salamat sa panonood dito kay Kalbo natin. At hintay-hintay lang para sa next episode na to. At yun pala, sa mga naghahanap ng Slam Dunk natin, na ilalagay ko po siya dun sa isang channel natin kasi parang hindi masyadong trip dito kay channel natin si Slam Dunk. So yun, so maglalagay tayo, magsisingit tayo ng iba na yung trip nyo dito na isabay kay One Punch Man natin kay Kalbo. So yun na naman, at yan ulit, maraming salamat sa walang sa pagsuporta kay One Punch Man natin. So yun, so lagi mag-ingat. God bless inyo lahat at kita-kits tayo ulit.